Hi, hello po sa inyo lahat, sa aming pong mga kapatid dyan, sa pananampalataya sa Pilipinas, sa lugar po ng Commonwealth, Quezon City. This is the Only Way Family Church. Hello po kay Pastor Nel, kumusta po sa inyo lahat dyan? Kay Sister Rose na kanyang may bahay, at sa kanilang apat na supling na malulusog, magaganda, at guwapong bunso. At gayon din sa ating mga kapatid dyan, hello po, hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa gawain ng Diyos. Maraming salamat po. Na natili kayong stable. Salamat po sa mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa inyo na ibinabalik nyo sa Kanya. Dalangin ko na marami pang mga pagpapala ibigay sa inyo o sa bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na makasuporta sa gawain ng Diyos. Gayon din sa mga nakikinig po at naabot ng tinig na ito. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig ninyo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ito po si kapatid na Joby. Hallelujah. Nandito po ako sa Saudi Arabia. Subalit ang aking puso ay nariyan sa Pilipinas para sa gawain ng Diyos. Kung naalala po ninyo, meron po akong binahagi ng salita ng doktrina about the existence of God last week. Pinag po ng Bible at ng ating konsensya na meron pong Diyos. At ngayon po, the study of ang pag-aaral naman po natin, hallelujah, ay patungkol sa persona ng Diyos. Subalit bago pa po tayo dumako sa pagbabahagi, pag-aaral ng isang doktrina, I would like to invite everyone to prayer. Samahan niyo po ako sa pananalangin ito, sa kailangan po natin humingi ng kalakasan sa Diyos, pangunguna, His leadership, na pangunahan tayo, na hindi po tayo madaya ng kaaway sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin. Forgive, hallelujah, who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. In thine your kingdom, full glory, forever and ever. Hallelujah. Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa oras nito. Sa muli mong pagigayat sa aming puso, Panginoon, na buksan. Hallelujah. Tanggapin, Lord, ang iyong banal salita. Maging sa aming isip, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng wisdom o karunungan, Panginoon, upang i-admit, Lord, upang magkaroon kami ng karunungan at kalaman sa iyong banal salita upang lubos namin itong maunawaan. Panginoon, salamat po sa oras nito dahil na ikaw, Lord, patuloy nagbigay sa amin ng pagkakataon na makalapit ng pag-aaral ng banal na salita mo, Panginoon. Dalangin, Lord, namin na kumilos ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, umusok ka sa bawat isa. At abutin mo, Lord, ang pangailangan, God, ng aming espiritu, ng aming kaluluwa, Lord, sapagkat kami, Lord, ay uhaw sa iyong banal na salita, Panginoon, sa makikinig, Panginoon. Kaya patuloy po namin itong maging kalakasan at kapangyarihan, Panginoon, sa aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Tabilang Diyos, samahan mo po ang iyong lingkod, Lord, at ikaw siyang patuloy na kumilos sa makapangyarihang paraan, Panginoon, sa aming buhay sa oras na ito. God, ipunin po, Lord, ang mga nakikinig sa oras na ito, naabot ng iyong tinig, naabot, Panginoon, ng tinig na ito, naabot, Panginoon, ng pangaral na ito, O Diyos. Hallelujah. Nang silbing hamon po ito sa kanila. Lalo na, Panginoon Diyos, ang hindi naniniwalang ikaw ang Diyos na mayroong Diyos, Panginoon. Hallelujah. Sa oras nito, Panginoon, Lord, ano man ang pag-atake ng kaaway, Panginoon, Lord, ang kanyang pandaraya, ang kanyang kasinangalingan, Panginoon Diyos, amin pong ginawasak, tinatalian ng Diyos, ang kapangyarihan ng kaaway, Lord, sa pangalan ng Panginoong Kristo, Panginoon. Dahil, Diyos, maraming salamat po sa tagumpay sa oras nito, sa akong ito, Panginoon. Minabalik po namin, Lord, sa iyo ang lahat ng ito, na may pasalamat, papuri, at ang taas ng pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, inihiling po namin lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. The person of God o ang katauhan ng Diyos. Kapag sinabi natin person, ang unang sumasagi sa ating isip ay tao. Ang Diyos po ay hindi nakikita. Subalit tayo po ay image ng Diyos. Kung tayo ay may damdamin, kung tayo ay may willpower, kung meron tayong mata, meron tayong bibig, meron tayong mga kamay, meron din ang Diyos. Yan po isa sa mga katauhan ng Diyos kung bakit po siya tinawag. The person of God, He is included in the person. Sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Genesis chapter 1, 26 and 27. Hallelujah. Hindi po siya isang hayop. He is not an animal. He is a person. Will being. Kaya nais ko pong magbahagi sa inyo about the person of God. First, God's personality and God's nature. We have only two points that I would like to emphasize today. Marami pong mga pilosopo nag-aaral, nagme-meditate, nagbubulay-bulay sila kung anong dapat nilang gawin, pinag-aaralan nila ang patungkol sa Diyos.
sa pag-ahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Subalit, hindi na gaanong nakuha ito. Subalit, ang tunay na karunungan patungkol sa Diyos ay makikita lamang natin sa magitan ng Bible. We don't have any source to gain about God, but the Bible only. Ang personalidad ay nagpapakilala, nagtataglay ng karunungan, kaalaman, at willpower. Yan po ang personality. Ibig sabihin, personality po yung sariling katangian natin. Ang Diyos po ay may sariling katangian. At ang kanyang katangian ay, unang-una, may karunungan siya, meron siyang kaalaman, meron siyang willpower o kagustuhan o yung hangarin. Our God is an individual who is living and has definite characteristic. God is a person. Is not an influence or unseen force or power like electricity. Hindi po siya katulad ng electricity na parang persa lang. Hallelujah. Hindi nakikita, may persa. Ang Diyos po natin ay, ang Diyos natin is an individual who is living and has definite characteristic. Meron po siya ibang katangian. Hallelujah. Jeremiah chapter 10 verse 10, basahin po natin. Ang sabi po rito, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ito po ang katangian ng Diyos. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 10 verse 10, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay walang hanggang hari, at ang Diyos ay tunay. Yan po ang katangian, tatlong katangian ng Diyos. Hallelujah. At ang Diyos ay tunay. Hindi po siya peke. Hindi po siya katulad ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao. Yung mga ribulto po. Hindi po kahoy ang Diyos. Hindi po bato ang Diyos. Hindi po bakal ang Diyos. Ang Diyos po ay buhay, kumikilos, gumagalaw. Ang Diyos po natin ay may mata, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Kumikilos po, buhay. Siya ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakailan pa nga. Amen. Hallelujah. Basahin po natin ang Acts 14 verse 15. At nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuloy, magsibalik kayo sa buhay, sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng nasa mayawan. Ang usap po si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Hallelujah. Ang sabi niya rito, sa Diyos na buhay, naligtas ang si Apostol Pablo dahil sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay, kaya siya ay na-convert into Christian. Naging follower po siya ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Nung siya po ay naglalakad patungong Damasco, pakita ang malaking liwanag at nabulag siya. Nung tatandaan po natin ang kwento na yan, napakaganda po ng eksena. Doon po nagsimula. Dahil sa Diyos na buhay. Amen. Basahin natin 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sapagkat sila rin ang nagbabalita tungkol sa amin kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paano nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mga lingkod sa Diyos na buhay at tunay. Ito po ay pangangaral ni Apostol Pablo, sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Thessalonica na mayroong Diyos na buhay. Amen. At dahil sa Diyos na buhay, sila po ay na-convert sa Christian at gayon din siya. Kaya itong binabalita sa kanya, yung Gospel of God ay siya rin binabalita niya sa mga tao. At yun po ang naging dahilan kung bakit ang mga taong ito na hindi na nakakilala sa Panginoon ay nakakilala sa Panginoon. Convert po sila katulad po ni Apostol Pablo. Yan po sinasabi sa 1 Thessalonians 1:9, God is alive. Hallelujah. 2 Chronicles 16:9. Sabi po rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala matibay sa igagagaling ng mga yaon. Ang mga puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay bumagak may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikitigma. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos pala may mata. Yan po ang katangian o sariling katangian ng Diyos. Meron po siyang sense of sight. Meron po siyang mata na nakakita. Katulad po ng tao. Amen. Kaya God is person. The moving eyes denote life and personality unknown to idols or false gods. Psalms 94 verse 11. Ang sabi po dito, verse 11, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Yan po isa sa mga sariling katangian ng Diyos. Meron po siyang knowledge, meron po siyang kaalaman. God is omnipotent. God is able to do everything. Amen. Na hindi kayang gawin ng tao. Pagkat meron po siyang sariling karunungan, wisdom. At ang kanyang karunungan po ay hindi katulad ng tao. Nakita natin yung katangian, yung sariling katangian ng Diyos. Kalawa,
God's nature. God is a spirit. A spirit has neither flesh, bones, nor blood. Basahin po natin sa Lucas 24, verse 39. Ang sabi dito po, tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Nangungusap po ang Panginoon sa Kristo sa mga disipulo. Nung mamatay po ang ating Panginoon sa Kristo, siya po'y nabuhay sa ikatlong araw. At isa po sa mga naging events, ng mga pangyayari ay nagpakita siya. Bago po siya bumalik sa Ama, siya po'y nagpakita. Nahintuan ng mga disipulo na makita nila, bagmat yung iba sa kanila nagugulumihan na nagtataka, parang hindi makapaniwala dahil nabuhay ang Panginoon sa Kristo. At ang sabi niyo rito, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, ipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman mga buto na gaya na inyong nakikita na sa akala nila, multo lang ang Panginoon. Nagulat sila, hindi sila makapaniwala. Pero kaya sabi niya rito, ito ang kamay ko. Yung mga paa ko, ipuin ninyo. Amen? Meron din kamay, meron din paa ang Diyos. Katulad yung sinabi ko kanina. Amen? Hallelujah. At yung mga panahon na yun, ang eksenang yun, wala si Tomas na magpakita ang Panginoon sa Kristo. Kaya yung dumating si Didemo, si Tomas nga ang tinatawag na Didemo, hindi siya makapaniwala, nag-aalinlangan siya. Kaya sabi ng Panginoon, hawakan mo yung maliban ipasok mo yung daliri mo sa butas ng aking mga kamay, maniniwala ka. Nung pinasok niya nga, ang sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Naniwala siya. Amen. Kaya ang Diyos, sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo, bagamat siya ay Espiritu. Hallelujah. Siya po'y nagkatawang tao. Nagkaroon ng dugo, nagkaroon ng laman. Iyon po ang sinasabi sa Biblia. Na ang Espiritu pinahiyag sa magitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo. Makikita po natin si John chapter 1, verse 14. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabuktong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Yung kalooban ng Diyos ay nangyari yun sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tao dati ay mayroong close relationship sa Diyos. Subalit, nang magsimulang magkasala ang tao sa magitan ni Adan at Eva, man separated from God, nahiwalay. Subalit hindi po natatapos doon. Pagkat ang kalooban ng Diyos sa tao, nais niya ang tao ay manubalik sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit gumamit siya ng mga tao. Hindi po siya gumamit ng hayop. Yung mga propeta, ginamit niya, iba mga hari, iba mga queen, mga reyna. Hallelujah. Upang panumbalikin ang tao. Dalhin ang tao sa Diyos. Hallelujah. Marami siyang ginamit ng mga tao. Subalit ang Diyos ay bigo pa rin. Sapagkat ang puso ng tao, ng Israelita, ay matigas. Maraming panahon, maraming taon, hallelujah, ang nakalipas hanggang sa isang panahon, ang plano ng Diyos ay hindi naputol. Ginamit niya si Maria upang ang kanyang plano, ang kanyang kalooban sa tao na maligtas, manumbalik sa Kanya ay mangyari. Pinuspos ng banal na Espiritu o kapangyarihan ng Diyos si Maria at nagsilang ng sanggol. Kaya ang kalooban ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay naipahayag sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Nagkaroon siya ng buto, taman at dugo. Ang Espiritu na yun, hallelujah, ay napahayag at nakita sa magitan ng ating Panginoon. Sabi po, sa John chapter 10, verse 30, ang sabi niya rito, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang ating Panginoon Kristo at ang ating Diyos na buhay, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, ay isa. Hindi lamang po sila isa dahil sa gawa, pati sa kalikasan. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagpahayag sa Diyos sa magitan ng kanyang sarili. Siya po'y nagkatawang tao. Ang sabi po dito sa 1:24, ang Diyos is Espiritu at ang mga sa kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang isa sa mga nature ng Diyos. Siya po ay Espiritu at siya po ay totoo. Hindi po siya isang
idols na patay na hindi kumikilos. Siya po ay buhay. Siya ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakailanman. Siya po ay nananatiling Diyos, nananatiling buhay, at kumikilos sa ating buhay hanggang sa ngayon, at magpakailan pa man. Hallelujah. Kaya dapat po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi pong Espiritu, dahil siya po hindi nakikita, siya po ay invisible. Kaya dapat po siya natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and truth. Yan po ang dalang kung bakit pag nanalangin tayo, nakapikit tayo, siyang Diyos po ay Espiritu. Dinarama po natin ang kanyang banal na presensya at ang kanyang kapangyarihan. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 17. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Ngayon. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos. Hallelujah. Isang Diyos. One God. Ayan po ang mga katangian ng Diyos. God's nature. Ayan po ang kalikasan ng Diyos. We are finished in God's personality. Hallelujah. At ang sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Amen. Walang kamatayan, immortal. Sabi ganyan. Na nananahan sa liwanag, na di malapitan. Isang liwanag, doon siya nakatira, na hindi malalapitan ng sino man. Na di nakita ng sino mang tao, may kita man. Sumakanya nawa ang kapulay paghaharing walang hanggan. Amen. Hindi nakikita ng tao ang Diyos. That is the God nature. Ang sabi sa 1 Timothy 6:16. Speaking of God who alone has immortality, dwelling in approachable light, whom no man has seen or can see. Walang sino man nakakita sa kanya at walang sino man makakakita. Hallelujah. God is God's nature, God's personality. Na nakita po natin at napag-aralan natin ngayon na ang Diyos ay may sariling katangian. At ang kanyang katangian ay unang-una, meron siyang karunungan, meron siyang kaalaman, meron siyang willpower o hangarin. At ang Diyos ay Espiritu. Siya ay buhay. Siya po ay totoo. Hindi po siya peke. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming Diyos na peke, sinasamba ng tao. Yan po ang nakakalungkot sa ating panahon. Sapagat hanggang sa oras na ito, sa mga panahon ito, ang tao ay patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Bible po ay nagpapahayag, yan po ang dahilan kung bakit ang Biblia o salita ng Diyos ay patuloy na ipinangangaral upang ang tao, ang mga lugar, bansa, tribo, ay maabot ng salita ng Diyos. May pahayag ito ng may katotohanan at may buhay, may pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Upang ang tao ay walang maidalan pagdating sa paghuhukom. Ayan. Wala pa silang maidalan. Hindi naman kami naabot ng salita ng Diyos. Walang nangaral sa amin. No, which is so. Kaya hindi pa po dumarating ang Panginoong Jesucristo dahil sa bagay na yan. Nais ng Diyos, lalo-lalo ng mga Kristiyano, ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen. Iwasan po natin mamuhay sa kasalanan, tumayo po tayo sa kasalanan. Ibigay po natin ang ating buhay sa Diyos. Sapagkat sa mundong ito, wala pong ibang magandang bagay na magagawa ang isang tao, kundi ang maglingkod sa Diyos. Sabihin ba natin na marami kang salapi? Malaking bahay meron ka. Iba't ibang klase ng negosyo meron ka. Masarap na pagkain meron ka. Magandang damit, kasuotan, maraming sasakyan, kotse. Subalit kung wala naman ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, useless ang lahat ng bagay na yan. Sapagkat sabi sa Biblia, lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Subalit ang salita ng Diyos, ni isang tuldok ay hindi mawawala. Ito po ang siyang gagamitin ng Diyos upang ang tao ay hukuman ayon sa kanyang gawa dito sa lupa pagdating po ng taktang panahon. Kaya tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, hindi para sariling atin lamang. Pagkat tayo po ay nakakilala na sa Diyos, doon po sa mga Christian, sa mga po naging Christian, pagpatuloy po natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Huwag po tayong maghinawa, tumulong sa church, sumuporta sa Diyos, sumuporta sa gawain ng Diyos. Bigay po natin yan. Sa pagdating po ng panahon, hindi na po natin magagamit yung mga bagay na yan.
So ngayon pa lang, invest natin yan. Huwag tayo magtanim. Hallelujah. Huwag mag-ipon ng mga bagay na may kasiraan. Hindi mag-ipon po tayo ng mga kayamanan doon sa lupa. Sapagkat doon po ay walang naninira, walang tanga, naninira at wala pong kalawang. Hallelujah. Glory to God. Yan po ang mga katangian, ang sariling katangian ng Diyos. Ulitin ko po, meron po siya, ang Diyos po ay nagtataglay ng karunungan, ng kaalaman, willpower o yung kagustuhan o yung hangarin. May ambition po ang Panginoon, meron po siyang hangarin. Yung kung dahilan, bakit naligtas tayo sapagkat meron po siyang hangarin o goal. Hallelujah. At ang iba pa pong katangian, sariling katangian ng Diyos, ang Diyos po ay totoo. The Lord is true God. He is living God. Siya po'y buhay. Hallelujah. Ang Diyos po ay kumikilos. Hindi po siya patay. Siya ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakialam. Huwag po natin kakalimutan yan. Amen. Ang Diyos po natin sinasamba ay buhay. Siya po ay Espiritu. Kaya dapat po natin siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang ikalawa, yung kalikasan ng Diyos, God is Spirit. Subalit ang Espiritu ay nagkaroon ng laman, nagkaroon ng buto, at nagkaroon ng dugo. Ang sabi po sa Lucas 24:39. Hallelujah. Meron po siyang kamay, meron po siyang mata, meron po siyang bibig, nagsasalita, meron po siyang tenga, nakakarinig, meron siyang paan, nakakalakan. Kung ano pong meron ng tao, meron din po ang Diyos. Yan po ang sabi sa Lucas 24:39. Nagkatawang tao ang Espiritu sa magitan ng ating Panginoon Kristo. At niribel ng ating Panginoon Kristo ang Diyos na hindi nakikita. Amen. Sinilang siya. Siya po'y nagkatawang tao. Sabi sa John chapter 1:14. At ang Berbo ay nagkatawang tao ang nakipamayan sa kalagitnaan natin. Nagkaroon ng kapahayagan, nagkaroon ng katotohanan ang plano ng Diyos sa tao. Kaya dinala ng Panginoong Kristo, pinanumbalik ang tao sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah sa Diyos. Hallelujah. Kaya makikita natin ang Panginoong Kristo napako, nakaganon. Kasi gusto niyang panumbalikin ang tao sa Diyos. Amen. Siya ang mediator, ang sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan. Wala nang iba. Kahit na pang reliyon ang pasukin natin, anuman sekta ng pananampalataya ang ating pasukin, kung wala tayong tunay na relasyon sa Diyos, useless. Amen. Pagkat hindi hinahanap ng Diyos ang reliyon, ang hinahanap ng Diyos ay relasyon. Hindi po reliyon na nawala sa Diyos at sa tao, kundi ang nawala sa tao para manumbalik sa Diyos ay ang relation. Ang dati, ang tao ay mayroong close relationship to God, but because of sin entered the world. Hallelujah. Nagkasala si Adan at Eva. Kaya nawalay, na-separate ang tao sa Diyos. Ang kanilang dating relasyon na talagang sagrado, very close, kung tulad nawala dahil sa pagkakasala ng tao. At yun po ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo na pako, upang ang tao ay panumbaligin sa Diyos. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay manumbalik. Hallelujah. That's why Jesus is the only mediator between God and man. Wala na pong iba. At ang kailangan po ng tao, hindi po reliyon. Pag ginagamit ang reliyon. Pero kung wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, hallelujah, useless din ang mga ginagawa ng tao. Hindi po tayo naligtas sa magitan po ng ating mga mabuting gawa, kundi po tayo ay naligtas sa habag ng Panginoon. Kahit ano pong gawin natin kabutihan, kung wala po tayong ugnay sa Panginoon, wala tayong relationship, wala tayong relasyon, personal na relasyon sa Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo makakarating sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sabi po sa Bible, katulad po ng sinabi sa inyo, hallelujah, no one comes to Father except Him, Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except me. Yung sabi niya, siya ang daan patungo sa Ama, ang katotohanan ng kapahayagan ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. At siya ang buhay
ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya. Once na sumampalataya po tayo, meron po tayong buhay na walang hanggan. Yan po ay pre-gift ng Panginoon para sa mga tao na nanunumbalik sa Diyos, tumatanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos at personal na tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, yan po ang dalawang points na nais kong sabihin about the person of God. Just remember, I'm sharing the person of God, yung katauhan ng Diyos. And we have 2 points about the person of the first, God's personality, o yung sariling katangian ng Diyos. And secondly, yung God natures, o yung kalikasan ng Diyos. Yan lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayo mag-comment o itanong. Hallelujah. Meron po kami share link dyan. Isulat nyo lang po ang inyong mga comment. At kung meron po kayong mga katanungan, hallelujah. Ito po yung ginagawa namin para sa kalooban ng Diyos. Amen. At ang aming pong ginagawa para sa kaluwalhatian po ng Diyos, Kanya po ang kapurihan. Maraming salamat po uli sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother Joby, na nagsasabi ng magandang araw sa inyong lahat. At pangpalait po tayo ng Diyos. Lahat po ng ating narinig ngayon ay may isa pamuhay po natin. At ma-share po natin po sa ibang tao. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Hanapin po natin ang tunay na daan ng katotohanan. Tandaan po natin na kung wala ang Panginoon Kristo sa ating buhay, useless po lahat ng bagay. May salapi ka man, ano man ang katayuan mo, maganda man yan. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo, useless. Everything are useless. Kaya magandang araw po ulit sa inyong lahat. At pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Silo po kay Pastor Nel, kay Sister Rose, sa mga sa mga anak nila, sa mga kapatid dyan, Sister Raquel, Sister Melinda, yung Pajardo family, yung Ramos, sino pa ba? Sila Sister Joy, yung mga manggagawa dyan, sila Brother Raj, si Jojo, kapatid na Jojo. Marami na ata ako nakalimutan, pero ganun pa man, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ninyo at mabuhay po tayong lahat. Sa Diyos po ang kapurihan, binabalik po natin yan. At naway ang Diyos ay patuloy na magpala sa atin ng siksik-liglig at nag-umakaw pa. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat hanggang sa muli. Sige po, doon po sa mga nakinig. Silang po, patuloy po tayong sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya po ay sa mamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang sabi sa Roma 10:17. Hallelujah. Sa pananampalataya ay pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Alam na po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na lang. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa oras na ito. Sa panahon Panginoon na ibinigay po sa amin, na kami Panginoon ang pagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Maraming salamat po Diyos sa karunungan na ibinigay po sa amin, Pangunawa Panginoon, na kami po Lord ay nagkakatipong ito Diyos dahil sa presensya mo, sa pangyarihan mo, sa kalooban mo Panginoon. Salamat po Diyos na kami Panginoon ay binigyan mo God ng sapat na kaalaman sa iyong banal na salita. Naway may sa pamuhay po namin ito Lord, tulungan mo po kami Panginoon God na may apply ito sa aming buhay at patuloy po kami makapaglingkod Panginoon Diyos sa iyo. Hallelujah. Kasama po Panginoon ang aming mga kaibigan, ang aming pamilya, ang aming mga kapag-anak Lord o Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin o Diyos. Hallelujah. Na patuloy pang kumilig sa Diyos sa gawain ito ng Jesus the Only Way Family Church. Marami pang kaluluwa Panginoon ang maligtas o Diyos sa magitan ng programang ito Panginoon na ginagawa ng aming pastor Panginoon Lord. Maraming salamat po Diyos sa buong aming samot dalangin. Inakin namin Diyos ang tagumpay at ang pasalamat na binabalik sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus.